mga nag-resign sa cabinet members ni Dunyor. Halos lahat na, nasa 20 plus na. Kasama na ba dito si Auntie Claire? Si Torre? Yung mga nagtatanong na si Tamba, inaabangan nila? Nako, ako na magsasabi sa inyo, malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Hindi mag-resign yan. Hindi naman siya kasama dyan sa listahan. O ito yung listahan po na inilabas po ng UNTV News and Rescue as of 10:55 AM. Kasi ngayong araw, sunod-sunod po yan. Asahan po natin, mamaya meron yan. Pero sana sumunod po kayo kung talagang may respeto kayo sa ating Pangulo. Lahat daw, di ba? Lahat. Kaya yung mga hindi magsipag-resign, kilalanin natin kung sino-sino yung mga yan na ayaw umalis sa pwesto nila, ha? Kaya maganda din naman itong ginawa ng Pangulo natin. Sunod po nung nakipagbati sa mga Duterte, hindi umubra. Ito yung ginawa niya. Kaso nga lang, ulitin ko, yung mga nag-comment na karamihan, gusto nila si BBM mismo ang mag-resign. Malay natin, susunod siya, di ba? Sa totoo lang, itong nandito sa listahan, meron namang matitino dito. Meron naman. Dapat ang ginawa, pero okay na rin yan. Kasi ginawa po dati ni dating Pangulong Duterte kasi, yung mga pasaway, tinanggal niya. Baka siguro hindi niya kayang tanggalin. Weak leader nga, di ba? Ito yung ginawa niya. Nangunguna po, si DOTR Secretary Vince Dizon. Ayan. Cabinet Secretaries who submitted signified their courtesy resignations. Yan po ha, as of 10:55 AM. Ulitin ko, si DOTR Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, pangalawa. Number 3, DILG Secretary John Vic Rimula. Number 4, MMDA Chair Romando Artes. Naku, dami. Number 5, DOT Secretary Cristina Frasco. Number 6, DBM Secretary Amina Pangandaman. Number 7, wala pa rin si Claire Castro Daming idol nun. Lagi kasi, hindi naman, wag naman sana si Claire Castro. Wala na tayong paglalaruan yan. Di ba, yan yung napapatawa tayo sa mga sagutan niya. Di ba? Sabi ni, ito number 6, DBM Secretary Amina Pangandaman. Number 7, DOF Secretary Rap Recto. Nag-resign na rin sa number 8, Soljen Minardo Guevara. Number 9, DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Number 10, DICT Secretary Henry Aguda. Number 11, DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulya. Magandang balita. Yan ha. Number 12, PCO Secretary J. Ruiz. Number 13, DE Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Number 14, DOLE Secretary Benvenido Lagisma. Number 15, TESDA Director General Jose Binetes. Number 16, Executive Secretary Lucas Bersamin. Number 17, Secretary Arsenio Balisacan. Number 18, Presidential Advisor for Investments and Economic Affairs, si Secretary Frederick Go. Number 19, DAR Secretary Conrado Estrella III. Number 20, DOE Secretary Rafael Lotilla. Number 21, DepEd Secretary Sani Angara. Sa DepEd, nag-resign na rin 22, DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loisaga. At meron pa, madagdagan pa. Aasahan natin kung sino sila. Sa ngayon, wala ang pangalan ng inyong inaabangan na si Auntie Claire. Kasi sa mga komento po at mga nag-post, ang inaabangan nila talaga si Auntie Claire, si Torre. At abangan natin yan kung mag-resign ba yan si Torre. Kakapromote lang, di ba? Abangan natin yan. Kung sino-sino pa yung mga mag-resign dyan. Malaking balita yan ha. Malaking adjustment ang mangyayari ngayon. Kung sino yung ipapalit dyan. Mukhang mag-uumpisa, parang mag-uumpisa pa lang sa pagkapangulo. Kumbaga, ang adjustment nito, parang kakapanalo lang niya bilang pangulo. Kasi lahat po limas. Panibagong adjustment yan. Baka naman siguro, ito opinion ko lang kung bakit ginawa ito ni Dunyor. Baka naman meron siyang mga gustong tanggalin dyan na hindi niya kayang magawa. Kasi yun naman dapat kung tanggalin. Ang ginawa, ito, magsipag-resign daw lahat. Ang tanong, lahat ba? Yan ang abangan natin. Kung sino yung maiwan, ay ibig sabihin lang yan, hindi kayo sumusunod sa Pangulo, no? Ayun yung umalis. Maganda yan kung lahat kusa nang mag-resign. At aabangan kung sino yung mga ipapalit na karapat-dapat at gawin ang trabaho. Pero, eto nga, sa mga komento din dito,
Kanina po, nagawa tayo ng video sa mga iilan nating nabalitaan na nagsipag-resign, kaninang umaga lang, ay lagi nilang sinasabi, si BBM na lang mag-resign. Ay abangan lang natin yan ha. Huwag masyadong excited. Baka ito muna ang gagawin niyang adjustment kung ano maging reaksyon ng mga tao. Kung hindi kaya, ay siya na. Yun ang, dito sa ginagawang resignation, baka naman lalong manawagan po yung taong bayan na sumama na siya sa pag-resign. Di ba? Ano kaya yung kayo? Ano yung gusto nyo? Lahat ng cabinet members mag-resign or si BBM mag-resign? Ako ito sa akin, opinion lang ha. Kaysa lahat ng cabinet members mag-resign, siya na lang. Kasi depende po yan sa namumuno. Kung mag-resign si BBM, baka sakali lang. Tapos yan pa rin yung cabinet members. Baka naman yung papalit sa kanya ay hindi na weak leader. Talagang kaya niyang palitan kung sino yung dapat palitan. Hindi na madadamay yung iba na nagtatrabaho naman ng maayos. Kasi dito sa listahan na nababasa ko, marami dyan po na nagtatrabaho po talaga ng matino. Na hindi kailangan nilang mawala sa serbisyo na yan. Tapos pag pinalit, hindi natin alam kung maayos magtrabaho yung papalit. Yun dapat, opinion ko lang kung ano yung maganda dyan. Mas maganda sana, palitan yung mga hindi nagtatrabaho ng maayos, may issue sa ganito, kaysa ganito karami na nagsipag-resign. Di ba? Ganito karami ang adjustment na gagawin. Ano ba ang plano? Dahil ba ay nakaraan yung alyansa campaign manager nagsalita na rin, ay nagkagulo-gulo na. Ngayon, refresh. Kung baga i-refresh nila yung gobyerno, malaking adjustment to sa totoo lang po. Ewan ko lang kung lalong mahirapan dito yung Pangulo natin sa ginagawa po niya. Kasi malamang hindi niya kaya talaga natanggalin yung tao na mismo kung yung dapat tanggalin para hindi magalit sa kanya yung tao na tanggalin niya. Lahat na. Damay-damay na. Approve ba kayo dito sa ginawa ng ating Pangulo? O yung Pangulo mismo ang mag-resign? Comment tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.